O paano, paring Puroy, ingat sa pag-drive at lasing ka pa naman. Baka mag-birthday ka sa ilalim ng lupa niyan, ha? Ako pa? Hindi pa ako mamamatay, pare. Astig ito, pare. May pagka-superman tayo eh. Kaya pa nating lumipad sa alapap. O paano, pre? Diyan ka na at marami pa akong mga trip na gagawin. Patay! Yari! Hala! Nakakalipad ako! Para akong superman talaga. Sa lahat ng trip na nagawa ko, ito ang the best eh. Yun no! Ayos! Wow! Parang langit ata ito ah. Sabi ko na nga be, makapasok nga. Mukhang maganda sa loob. Oops, bawal kang pumasok dyan. Bakit ako bawal pumasok? Hindi mo ba ako nakikilala ha? Ako si Puroy, ang hari ng looban. Kaya papasukin mo ko dyan kung ayaw mong bugbugin kita. Hindi ka papasok sa langit. Marami kang kaso. Marami kang atraso, Puroy. Ba't mo ba ako pinagbibintangan eh? Wala ka naman record. Meron kang record. Mga bag na ginawa mo noong buhay ka pa. Ha? Patay na ba ako? Ang ganda-ganda pakiramdam ko, patay na ako. Oo, patay ka na, Puroy. Nabuo ang sasakyan mo. Kaya pala iba pakiramdam ko. Gusto ko na umuwi. Buhay ko sa impyerno, pare ko. Yari ka. Teka, tawagan ko muna yung abogado ko. Wait lang ha. Hello, attorney. Punta ka muna dito. Meron akong kaso eh. Ako, hindi ako pwede pumunta dyan. Baka mapadali ang kaso ko. Mapadali akong masistensyahan. Ikaw muna pre. Total, nauna ka naman. Abay, at takot pa rin palang masunog eh. Bakit dinamay mo pa ako? Lonely kasi ako pare. Wala akong kasama dyan. Kaya, nagdamay ako. Malungkot eh. So, ano ngayong gagawin ko dito? Ha? Uy! Sagutin mo, uy! Manong Anghel. Nagsisimba naman ako pag birthday ko. Nagsisinya ako na kasalanan ko, di ba? At kumpare ko yung pastor. Kaibigan ko si Bonbon Kulot. Christian yun. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao ay mga Gawa Kapitulo 4, versikulo 12. Sinasabi nito at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan. Sa Aklat ng Juan, Kabanata 3, Talata 18, sinasabi nito ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan.
Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bagtong na anak ng Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, mayroong paghatol kung saan ang mga tao ay mananagot sa kanilang mga gawa at paniniwala sa buhay. Ang paghatol ay hindi lamang isang parusa, kundi isang resulta ng pagtanggi sa nag-iisang paraan na inilaan ng Diyos para sa kaligtasan. Ito ay tulad ng pagtanggi sa isang gamot na makapagpapagaling sa isang sakit. Ang resulta ay patuloy na pagdurusa sa sakit. Ang paniniwala kay Jesus ay mahalaga upang hindi mapahamak. Ang hindi paniniwala ay mayroon ng resulta na siyang pagkakahiwalay sa Diyos. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 na nagsasabing dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mundo, ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang alok ng kaligtasan ay bukas sa lahat. Hay, salamat. Gising na ako. Buti na lang panaginip lang. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos,